Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Wednesday, June 17, 2026. Samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin po sa DZRH Public Service Hour. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ang mga kasama niyo po ay Wina Pearl Hesoro. Magandang hapon, mainit at magandang hapon. Aba, bukod sa mainit, ikalimang araw na po ng palugaw feeding mission ng DZRH Operation Tulong. Hatid po ng Aboitiz Power. Diyan po sa mga kababayan nating naapektuhan po ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mamaya-maya po dako po tayo sa Mindanao. Makakausap po natin, makakatsikahan po natin ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. At syempre po, meron din po nga 20 na water bucket filtration. Ito po ay hatid po ng Aboitiz Power. Ang naibigay po natin, naipaabot po natin sa mga kababayan nating naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan pa rin po sa Mindanao. Mamaya-maya po ang makakausap naman natin dyan ay si Aiza Gabriel. At kahapon nga po, nabisita ng ating DZRH Operation Tulong Team. Ito pong barangay Rosary Heights. Rosary Heights 10 o ang tinatawag po nilang RH10. Tinatry nga po sana natin kahapong makausap ang kanilang barangay kagawad. Pero unfortunately meron pong importanteng meeting kahapon. Kaya po ngayong araw, makakausap natin, makakakamustahan natin ang barangay kagawad ng barangay Rosary Heights 10, si Sir Brahim Usop. Pero bago po yan, dako po muna tayo sa DUST Pag-asa. Kamusta na po Ma'am Lori de la Cruz ang binabantayan po nating low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility? So good afternoon naman sa lahat ng ating mga kababayan. Sa ngayon wala po tayong minomonitor ng bagyo or LP na bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Although meron tayong LPA na minomonitor na huling nakita sa layong 2,900 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon ay may medium chance ito mabuo bilang isang bagyo. Ibig sabihin, beyond the 24-hour period, pwede po yung mabuo bilang isang bagyo at patuloy natin siyang minomonitor. Sa ngayon ay istalis pa rin na nakaka-apekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Pero sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally ay bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Halos mainit pa rin ang maaasahan at mararamdamang panahon. At may mga posibilidad pa rin na mga localized thunderstorms, mga panandali ang pagkidlat, pagpulog. At maaari po ito maranasan anytime of the day. So yan mo lang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat Ma'am Lori de la Cruz. Yan po meron po tayong binabantayang low pressure area dyan po sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Binabanggit po ng DUST Pag-asa na posibleng pumasok po ng ating bansa ito pong LPA by Sunday. Yan po ay sa June 21. June 21 o posibleng araw pong Sabado or Linggo, June 20 or 21. Yan po kaya sa mga kababayan natin dyan, ingat-ingat po tayo sa mga wala pang payong o mga wala pang kapote. Ito na po ang inyong sign para bumili na ng kapote. Pero meron po tayong good news. Meron po tayong good news sa ating mga pasahero dahil mayroon po libreng sakayang MRT3 sa mga pasahero nito ngayong araw. Ayon po sa Department of Transportation, kaugnay po ito ng nangyaring aberya sa pagitan ng Buendia at Guadalupe Station. Kaugnay nito, pinapaliwanag na rin ng DOTR ang pamunuan ng MRT3 at ang Sumitomo kaugnay ng naranasang technical issue. Nagsimula po ang limitadong operasyon kaninang alas 6 ng umaga at naibalik naman sa normal kaninang alas 7 ng umaga. Kaya po sa mga pasahero natin na sasakay po ng MRT3, meron po tayong libreng sakay ngayong araw. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
3:40 na po ng hapon, puntahan na po natin ang ating Wonder Woman dyan sa Mindanao dahil ikalimang araw po ng Palugaw Feeding Mission ng DZRH Operation Tulong Hatid ng Aboitiz Power. Matagumpay na naisagawa ngayong araw sa huling 2 barangay sa pagpunta po sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Live na live po mula sa Mindanao ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Magandang mainit na hapon po, Miss May. Yes, Ipiwina, maraming salamat at mainit. Napakainit na hapon mula dito sa Cotabato City. Ang 2 araw na ating naging feeding mission, mga naapektuhan pa rin ng magnitude 7.8 na lindol dito sa bahaging ito ng Mindanao. Alam mo, medyo yung sobrang init, iba Ipiwina, grabe. Pag meron tayong, kung makikita niyo yung mga footages natin, yung ating feeding, kahit maaga pa lang yan, bago mag 8 o'clock, tumatagaktak talaga yung pawis namin lahat. Ganon katindi yung init na ating nararanasan sa huling araw ng 5 sunod-sunod, 5 araw na sunod-sunod na feeding mission dito sa Mindanao. So yung ating 2 araw dito sa Cotabato City ay natutuwa tayo dahil very, very successful. Yung ating feeding mission na ang karamihan sa ating mga natugunan, of course, sa pamamagitan ng ang ating partner, ang Aboitiz Power at Davao Light, talaga namang mga bata, makikita mo diyan mga kinder, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, up to grade 5, simula pa kahapon at ngayong araw, karamihan, puro kinder, So, tuwan-tuwa yung mga bata. Ito yung mga batang ang kanilang mga bahay ay naapektuhan, lalong-lalo na yung huling barangay, yung ating tinungo kanina ay yun yung coastal area dito sa may ito yung Barangay Mother Kalanganan, o yung tinatawag na Barangay Kalanganan Mother. So sa pamamagitan ng ating yung mga barangay official na talaga namang sila din yung humaharap at kasama natin dun sa ating feeding mission, doon natin nalalaman kung gaano ka tindi yung sinapit nilang yung epekto sa kanila. Meron nga mga tawag nito old houses naman yung karamihan sa naapektuhan dito sa may barangay Bagwa 3, yung unang tinungo ng ating last feeding mission, barangay Bagwa 3, at nakasama natin kanina dyan, kung nakikita mo, napakaganda ng kanilang kapitana at napakabata pa, Ipiwina. Si barangay Kapitana Sherry De Gucci. So siya yung kasama natin, katabi natin kanina doon mismo sa table kung saan tayo nag-serve ng ating napakainit na lugaw. Ang sabi nila, nagtataka sila dahil kahit natanghali na, ang init pa nung ating lugaw kapag binubuksan yung napakalalaki nating kaldero, Ipiwina. Ano nga bang sekreto, Miss May, sa mainit na lugaw? Sabi ng ating chief cook, si Orlita Dizon, kaya nga daw secret. Lagi siyang tinatanong, actually nagtatanong sila, kaya nga daw secret kung bakit mainit pa. Actually walang lamig talaga. I mean in all honesty, talaga mainit talaga nating nasa-serve yan kahit na tayo inaabot ng ilang oras sa kalsada. Kaya sabi nga natin, kaya may sikreto tayo diyan, pero sabi nga natin napaka-healthy naman ng ating lugaw. Kaya sabi ni Kapitana Sherry, yung number of households nila 1,200, pero yung affected ay 700. Kita mo gaano karami yung household affected sa kanyang barangay. Yan. So lumipat tayo mula diyan sa barangay Amirol Elementary School, at yung ating mga estudyante diyan ay ating natugunan yung kanilang about 487 students and 15 teachers, yung ating napasaya kanina sa pagkain. Lagi naman natin naririnig, masarap daw talaga masarap. Kaya sabi natin ay talaga blockbuster talaga ang operation. Pinipilahan talaga, Miss May, pinipilahan.
Oo, pinipilahan at binabalikan ba? Pero ngayong araw, Miss May, nakakailang barangay na ho kayo? 2 barangay, pero hindi barangay hall, merong school. Ganun yung natin yung atake natin para maabot natin yung ating mga na apektuhan ng lindol. So ang hirap magbilang. Teka lang, I see about 3,000, no? Yung kasi alam mo naman per set natin ay 1,500. Kaya iyon ang ating Actually, more than pa yan. Alam mo kung bakit? Kasi may mga pagkakataon, hindi natin pinufull yung cups ng mga bata, lalo na yung kinder. Kasi, bakit? Naku, baka mamaya matapunan na napakainit na lugaw. Kung kami nga na nagsiserve, ilang beses kami napapasok. Paso-paso yung mga kamay. Alam mo yung ganun. But nakakatuwa lang dahil very, very thankful yung ating mga recipients. So maraming salamat sa Barangay Mother Kalanganan, yung huli nating pinuntahan. Ayan, si Kapitan Dato Bimbo Pasawiran naman ang ating nakasama dyan. Yung kanilang, yung ating mga tawag nito, yung ating mga estudyante kapag sila ay kumakain ng lugaw kasama yung parents. Times 2 agad yun, ipiwi na. So pag nakakatuwa, pagkatapos ng mga estudyante, actually, mga teacher muna. Alam mo yung ganun. Siyempre kami natutuwa pag ganun. Parang yung mga teacher parang mga bata na rin. Alam mo yung mga feeling ng ganun. Then maya-maya, mga parents naman, mga parents. So imagine mo, no? Kung gaano karami yung ating naaabot pagdating sa ating feeding mission na ito. Na natutuwa tayo dahil sabi nga natin kahit pa paano, 'di ba, sa pamagitan ng ating mga partner, ating nararating itong mga disaster affected areas. Lalong-lalo na ang Mindanao. But then, sabi nga natin, di naman natin gusto na may mga ganitong disaster, di ba? Nakakalungkot, lalo na pagka nakikita natin yung mga naapektuhan, kung gaano kahirap ang makarecover. Pero syempre, kailangan nila talaga ng suporta. At ang suportang yan nanggagaling din sa mismong mga kababayan natin, hindi lamang sa gobyerno na, of course, katulad natin. So, meron tayong mga naipamahagi today na ito yung mga water bucket filters ng Aboitiz Power na tayo kahit paano na-explain ng ating team operation tulong sa pamagitan ni Miko Derilon, yung ating marketing sa operation tulong, kung paano gagamitin, lalong-lalo na in time of emergency, na walang potable water, walang tubig na maiinom. Nakadalasan naman talaga ipiwi na pag ganito nangyayari, talagang wala, di ba? So, meron tayong naipamahagi na sa kabuuan ngayong araw na water buckets na siyam, 9, yung ating naipamahagi sa bawat puntahan natin. At ang mga beneficiary niyan ay mga purok leaders dahil yung water bucket na yan ng Aboitiz Power ay pwedeng ipagamit din sa mga kapitbahay kapag kailangan. So kaya nandyan yan para nang sa ganun ay meron pa rin potable water kasi pwedeng manggaling ang tubig niyan sa ulan, ipiwi na pag umuulan, di ba? Pwedeng manggaling ang tubig niyan sa ilog, ayan, pwedeng manggaling sa tawag nito, sa baha, pero dapat yung malinis din, di ba, na bahagi. Pero hindi pwede galing sa dagat yung tubig. No? Miss May, sa pag-iikot nyo po ngayong araw, marami pa rin po ba mga kababayan natin ang nakatira po o pansamantalang naninirahan sa evacuation centers? Actually, yung iba, marami nasa labas ng kanilang mga bahay. Oo, meron pa rin, merong mga nasa tent. Like, for example, dyan sa General Santos City, yung ating pinuntahan, na ating nakapartner naman dyan, walang iba kundi ang ating team lingkod Lapid, ni Senator Lito Lapid, doon tayo nag-feeding dyan. Meron tayong inakyat yung sinasabi ko sa inabundok. Tent yun, puro tent yung kanilang and then, tawag nito, doon sila pansamantalang tumutuloy. So, meron ding tawag nito, meron ding mga nasa evacuation center pero hindi na ganun karami, katulad nung una.
Kasi nga ang sa kanila naman is syempre mahalaga dun sa bahay mo. Maano mo yan iniisip mo rin yung kalalagayan ng iyong bahay. Kung safe na rin lang naman, di ba, na naideklara ng ating mga otoridad, nandun na sila sa area, yung ating mga kababayan. Pero paminsan-minsan, meron pa rin mga pagyanig, na nararamdaman. Lalong-lalo na't, di ba, kahapon ba, nung meron na naman naitala ng pagyanig dito sa bahaging ito ng Mindanao. So, nag-last day na tayo. So, sa kabuuan ay naabot natin, ang nasa 8,000 ipiwi na. 8,000? Simula yan na Miss May noong Sabado. Oo, nag-start tayo ng June 13. June 13. Oo, kasi June 12 ay preparation time natin. June 11 tayo lumipad from Manila to Davao. At and then June 13, nag-start na tayo, barangkada tayo hanggang ngayon. So tuloy-tuloy lang yan, hindi naman tayo tumigil. Kaya siguro samantalahin ko yung pagkakataon, of course, pasalamatan muna. Opo, go ahead Miss May. Stations. Yung ating mga sister stations, ipiwi na, of course, unang-una ang ating Love Radio Davao, Easy Rock Davao, na talaga namang all out, yung suporta sa atin. Kinuha natin yung ibang mga kagamitan nila sa pagluluto. So maraming salamat, of course, kay na Sir Rico Dukay. And then, of course, nandyan din si Sir Wilson Etrata and team ng ating Love Radio, Easy Rock. And then, of course, ang Jensan, yung gubuho na gusali natin dyan, ang kanilang team, kahit ganun pa man na nangyari, kasama pa rin natin sa pagsaserbisyo ipiwi na. Pasalamatan natin yung kanilang mga DJ, si DJ Danny Dax, and then si DJ Sexy Mickey, si Ma'am Len, na nakasama natin dun sa feeding nila dyan sa Jensan, sa barangay kung saan nandoon yung building na gumuho ng ating dalawang stations dyan sa barangay Tadyangas West. Dami natin pinakain dyan bago tayo nagtungo dyan sa area ng San Jose, kung saan nga medyo doon tayo na bahala doon sa kondisyon ng mga dadaanan, mga tulay na tatawiran, kasi talagang grabing epekto ng pagyanig doon. So, yun. And then, of course, walang iba kundi Sir, lagi nating kasama from day one, di tayo iniwanan. Ayan, walang iba kundi si Sir Dodi Ladrera, ng ating ang ating station manager din. Pero mga station manager, yung all-out support sa atin, Sir Dodi, hanggang huli, hanggang ngayon, kasama pa natin. Kaya sabi ko nga sa buong team nila, yung ating mga piloto, ayan, na si Tonton, Magbanwa, pangalan si Jovil, anong pinili ni Jovil? Africa, ayan. And then, of course, si Kuyang Lito, Angelito, Lozada, ayan, ating mga piloto sa tatlong, mga sinakyan natin, of course, mga sasakyan ng Easy Rock and then Love Radio. Ayan, maraming salamat sa buong team. And of course, lalong-lalo na ang ating mga team ng Operation Tulong Palugaw. Ayan, maraming salamat sa ating 5-man team lang tayo lumipad Pero with our stations here na talagang nagbigay ng suporta, naging matagumpay yung ating mission sa panahon na ito na kailangan nating makatugon, makatulong pa rin, makadagdag sa pagkainan ng ating mga kababayang biktima ng lindol. And of course, si Nico Derilon and si Mulong Resete. At syempre, yung ating connected sa ang ating naging talaga, tumulong sa atin sa Davao City. Walang iba kundi si Kuyang Jun Di Maputak, si RH19. At kasama yung mga team naman ng Philippine National Police, na ating pong si Police Captain Hermin Sinsuat, ayan, Police Staff Sergeant Jamie Ina Lapedin, ayan, Police Corporal Rafi Ampalid, Police Corporal Esha Lingkov, ayan, at si Police Captain Maruf Muhammad, at yung lahat ng ating mga
of course, another team pa, Police Staff Sergeant Cheryl Pojas, Police Staff Sergeant May Flor Cardiente, salamat po. Police Corporal Jeffrey Funa, Police Corporal Julmonis Abdila, Police Corporal Hana Sulaiman, Police Corporal Norhata Antang. So sila yung mga nakaagapay at nagbigay din ng seguridad sa ating buong team sa buong pag-ikot natin sa Cotabato City. Of course, ang Cotabato City hatid ng ating partner, yung ating paglilingkod dito wala po sa ating partner na Aboitiz Power at syempre ang Davao Light, no, na talagang ramdam naman yung kanilang naging pagtugon sa panahon ng pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. So sa kabuuan, of course, maraming salamat din. Again, Team Lingkod Lapid, naka-monitor din sila, no? So nakatugon sila for General Santos City at dyan naman sa lalawigan ng Sarangani na ating nakatuwang for Senator Lito Lapid. Sen, maraming salamat. At syempre sa atin, sa Manila Broadcasting Company, MBC Operation Tulong, ayan, thank you so much sa inyong mga suporta. So siguro, pagdating ko dyan, ituwi na, ayan, isa-isa nating pasasalamatan yung marami pa at yung mga nagpapabati sa Mindanao na napakaraming mga nakatutok sa atin, ano? Dami. Kaya yung mga pangalan natin, kilala nila, ituwi na. Alam mo ba yun? Wow. Pagka may mga lumalapit sa atin, pagka tinatanong mo kung halimbawa, sino-sino ang mga nakatutok sa atin, di ba, pagka tayo nagsasalita sa DZRH, dami nagtataasan ng kamay, ipiwi na. Tanong mo kung sino-sino. Mga lolo't lola. Lolo't lola. Ang dami. Kaya nakakatuwa na hanggang Mindanao, talaga naman. Sa ngayon ba, Miss May, saan na pa po ang ruta nyo? May pupuntahan pa po ba kayo? Oo, nandito kami sa last, yung Mother Kalanangan, at ito yung ating maging huling ruta. And then, after, tayo magbibiyahe ng 5 to 6 hours going back to Davao City. So, yung ating team ay papunta maya-maya sa Davao para diyan tayo, yung huli nating tawag nito, yung lugar kung saan tayo lilipad pabalik ng Manila from Davao City. Ayun. So, yun, ipiwi na. So, siguro hingan ko lang ng sandali lang, lalapit lang ako sandali. Ayan, Sir Dodi Labrera, again, Sir Dodi, thank you so much for joining us dito sa whole journey natin ng 5 days. Maraming salamat sa team ninyo po, lahat na ating mga sister stations na rin. Muli, salamat Ms. May sa pagkakataon na makapagbigay ng serbisyo at tulong sa mga kababayan natin na biktima ng lindol dito sa Kamindanawan. Siyempre, looking forward tayo sa ating mga susunod na mga pagbibigay tulong at kawang-gawa, sa tulong na rin po ng Aboitiz Power at Davao Light and Power Company at sa lahat po ng mga volunteers po natin sa Operation Tulong. Siyempre, anytime, nakasuporta po ang ating mga provincial stations sa Love Radio, DZRH News FM at Easy Rock para po sa ating mga Operation Tulong execution dito sa probinsya. Maraming salamat, Ms. May Binauhan at sa buong tropa at team ng Operation Tulong Metro Manila. Maraming salamat, Sir Dodi. Ay, baka meron tayong mga nakakalimutan, Sir Dodi. Sino pa pwede natin pasalamatan sa ating team, sa ating mga station? Nabanggit ko na yung ating mga piloto. Oo, pasalamatan natin ang station manager. Ang kasama natin, Mr. Rico Dayok of Easy Rock Davao, Wilson Atrata of Love Radio Davao. Pasalamatan din siyempre natin ang Love Radio General Santos City na tumulong po sa atin at nagbigay suporta. Siyempre ang DZRH News FM, Jensan, kasama po dyan ang ating technical staff at admin staff sa Jensan City na nasa lanta rin po at talagang apektado po ng 7.8 magnitude na lindol noong June 8. Miss May. Ayan, okay, thank you so much. Okay, gusto kong gayahin yung boses ni Sir Dodi. Maraming salamat. ang lamig, ituwi na. Ang gaan, ayan, parang parang makakatulog ka na lang, Miss May.
Oo, kaya gusto ko laging tumabi eh. Kasi ganda ng boses. Oo, sabi ko, para maging DJ talaga. Kasi actually, ganyan sila yung mga boses nila. Even sila, pagkakausap mo sila si Rico, ayan, and Sir Wilson, ang gaganda ng mga boses nila, grabe. Anyway, doon na mahirap yung naging journey natin, lalo na yung travel, and then, of course, luto, magdamag. But anyway, now, ayan, natapos natin at of course, naihatid natin sa pamamagitan ng ating mga naging partner. Kaya maraming salamat po. At syempre sa lahat ng mga tumatangkilik sa atin, ipiwi na saan man tayo pumunta, talagang nakatutok sa ating mga programa sa DZRH dito sa bahaging ito ng Mindanao. Ang ating mga tagapakinig, ating mga manonood na patuloy na nagtitiwala para tayo ay maging number 1, di ba? Of course, sa ating paghahatid, hindi lang ng balita, kundi ng public service, ng serbisyo sa ating mga kababayan. So, Ipiwi na, maraming salamat sa iyo at ikaw ang pansamantalang humalidi. Thank you very much sa ating team sa Operation Tulong. Ayan, thank you so much. So, sa iyo, pansamantala, sa pangalan ng ng DZRH News Center at ng DZRH Operation. At of course, si Iza mamaya baka magbigay pa ng updates. Ako naman maybe na Ayun. Maraming salamat, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Yan po naka 8,000 po silang kababayan natin dyan sa Mindanao. 8,000 plus na mga kababayan natin sa Mindanao po ang nabigyan. Napakain po ng masarap na lugaw ng DZRH Operation Tulong. Sa mga susunod na araw ay makakasama na po ulit natin live dito sa ating studio ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Pero bago tayo maghanap buhay, pasok po muna tayo ng Flash Report. Flash Report! Flash Report! Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, inilabas po ng DOJ sa 5 individual na nauugnay po sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili. Ang buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Formal na nga nilagdaan ng Department of Justice ang Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa dating head coach ng Ateneo Blue Eagles basketball team na si Tab Baldwin, ang team manager nitong si Christopher Ecop Kimpo at iba pa. Kaugnay sa pagkasawi ni na Ateneo basketball player Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang hakbang na ito ay may kaugnayan sa patuloy na investigasyon sa malagim na pagkasawi ng mga nasabing manlalaro. Sa ilalim ng kautusan, inaatasan ang Bureau of Immigration na bantayan at i-monitor ang anumang pagtatangka ng mga binanggit na individual na lumabas ng bansa. Bagamat hindi ito tulad ng isang whole departure order na direktang nagbabawal sa pag-alis, obligasyon ng BI na agad na ipagbigay alam sa DOJ kung may banta ng paglabas ng bansa o pagtakas ang mga ito habang gumugulong ang investigasyon. Pakinggan natin si Secretary Vida. Considering the ongoing investigation into the deaths of the 2 Ateneo de Manila University student-athletes and the seriousness of the allegations being examined by our law enforcement agencies, I have signed today an ILBO, an Immigration Lookout Bulletin against the following individuals who have thus far been identified in the investigation. First, Mr. Thomas Anthony Baldwin, or Tab, former head coach of the Ateneo men's basketball team. Mr. Christopher Kimpo, the former team manager. Mr. Reynaldo Jacinto Jr., assistant coach. Mr. Dean Castaño, assistant coach. And Mr. Sandro Soriano, also an assistant coach. Let me emphasize that Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH9 Tina Nolasco.
Pilipinas ang oras, 3:39 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Caracut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Caracut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga.
umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Wizard. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC-TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Kagantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. RH Public Service Hour. Sampung minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Balik po ulit tayo sa Mindanao dahil pong 20 water bucket filtration hatid po ng Aboitiz Power ay matagumpay po na naipaabot sa mga kababayan nating naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ang detalye po niyan mula po kay Aiza Gabriel. Magandang hapon, Aiza. Go ahead, Aiza. Yan, ayusin lang ho natin ang linya. Binabanggit po natin na kanina sabi ng ating Wonder Woman na si Miss Maybe Nauhan na ang binigyan po nitong water bucket filtration ay ito pong mga barangay o purok leader po sa bawat barangay na napuntahan po nila. Pero ngayong araw nga po, 20 na po na water bucket filtration ang ibinigay po sa kanila. Ito po ay hatid ng Aboitiz Power. Mamaya-maya po ay makakatsikahan, makakausap din natin si Aiza. At bukod po kay Aiza, makakausap din po natin ang barangay kagawad po ng barangay Rosary Heights 10, si Sir Brahimo Usop. Tayo po ay makikibalita, makikikamustahan po sa kanila kung ano na po ang kanilang kalagayan matapos nga po itong pagyanig. Pero po nagbabala po ang Philippine Space Agency sa posibleng peligro. Peligro pong idudulot ng March 12 rocket launch ng China sa mga barko, eroplano at mga mangingisdang dadaan sa drop zone. Ayon po sa PhilSA, nangyari po ang launch sa Hainan, China kaninang 10:45 ng umaga at inaasahan pong babagsak ang mga debris sa 25 nautical miles mula po sa Puerto Princesa at 19 nautical miles mula po sa Tubataha Reefs. Batay po sa inilabas na Notice to Airmen o NOTAM, nasa loob ng Philippine Archipelagic water ang drop zone at bagamat hindi inaasahang babagsak ang debris sa kalupaan, posibleng lumutang at mapadpad pa rin ito sa tabing dagat. Dahil po dito, pinapayuhan ng PhilSA ang publiko na agad ipagbigay alam sa otoridad ang mga makikitang hinihilalang debris at huwag itong hawakan dahil sa maaaring may lason ito mula po sa rocket fuel. Samantala po, balikan na natin si Aiza Gabriel. Magandang hapon, Aiza. Yes, Miss Rina, isang magandang hapon din dyan sa inyo sa studio. Tama ka dyan, nakapaghatid nga tayo ng 20 water bucket filtration. Hatid pa rin ng Aboitiz Power sa ating mga kababayan sa Davao at sa Cotabato City na malaking tulong, lalo na sa ganitong mga sakuna gaya na lamang ng lindol nga na magnitude 7.8 na nangyari sa malaking bahagi ng Mindanao. Miss Rina, sa unang araw ng ating pagpunta sa JAS o sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ay nakapagpamahagi tayo ng 5 water bucket filtration. At sa katunayan, yung 4 na bucket water filtration na ito ay naipamahagi natin sa Barangay Magulibas na kung saan yung mga napag-abutan natin nito ay yun talagang mga kababayan natin na labis na naapektuhan ng lindol. At yung isa doon ibinigay natin sa barangay at yung 3 ay ibinigay naman natin doon sa mga tinatawag natin na mga parang purok leader ng kanilang lugar para kahit papaano ay hindi lamang mapakinabangan ng isang pamilya kung hindi ng buong komunidad nila yung bit-bit natin na bucket water filtration. At yung isa pa na natitira na ibinigay natin sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental ay atin naman ipinamahagi sa Barangay Marabatan. Kasabay nito, Miss Rina,
sa pag-ikot natin sa Jose Abad Santos noong unang araw ng ating Palugaw Feeding Mission, syempre kasama pa rin ang Boy Peace Power at Davao Light, ay sa pakikipagkwentuhan natin sa mga kababayan natin. Yung Jose Abad Santos kasi, kung matatandaan ninyo sa mga ipinadala nating materials, ay malapit ito sa coastal area at ang tubig doon ay, particular na, ang tubig doon ay tubig alat. No, dahil napapalibutan nga ng dagat. At etong water filtration na ito, Miss Nina, no, na hatid ng Boy Peace Power para sa mga kababayan natin, ay talaga namang malaking bagay. Dahil kapag ganitong mga panahon ng sakuna, katulad ng bagyo, lindol, at mga hindi pa inaasahang pangyayari, ay magagamit ito lalo na kapag kapos, no, sa malinis na inumin yung mga kababayan natin. Sa paanong paraan? Miss Wina, kasi yung tubig na galing ulan, mga tubig sa sapa o hindi naman kaya sa balon, ay maaari nang mainom ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng water filtration na iyon. Kailangan lang nilang ilagay yung tubig doon sa may timba, and then mayroong mekanismo, no, na naka-install doon sa ating water filtration na kung saan sasalain noon yung tubig, yung mga bacteria na mayroon doon sa tubig, sasalain iyon hanggang sa maging ligtas na noon na inumin ng ating mga kababayan. Pero Miss Wina, katulad nga ng nabanggit natin kanina, dahil coastal area yung Jose Abad Santos, no, yun naman yung parang isa sa mga tinanong nila kung pwede bang gamitin yung tubig dagat. So, sa pagpapaliwanag ng ating kasamahan, no, na si Nico Derilon, ang nagpapaliwanag kung paano i-set up, kung paano ba maayos na magamit, no, tamang paraan ng paggamit ng ating water bucket filtration, ay hindi maaaring gamitin yung tubig dagat. Dahil, ang sabi ni Kuya Nico, ay yung sodium na mayroon sa tubig dagat ay maaaring magbara doon sa water filtration na iyon. Kaya naman mas maigi na yung mga tubig tabang na lang yung gamitin para mas madali at mas bumaba yung buhay ng ating water bucket filtration. At Miss Lina, no, pagdating naman natin dito sa Cotabato City ay nakapagpamahagi tayo ng 15 water bucket filtration, no. Una na dyan sa Barangay Kalanganan 2, kung saan nakapagpamahagi tayo ng yung unang bucket natin ay naibigay natin sa kanilang barangay, at yung tatlo naman ay napakinabangan naman ng mga guro, no, ng daycare center sa Barangay Kalanganan 2, kung saan ang mga partikular na tumanggap, no, ay sila Ma'am Umbay Magis, sila Ma'am Normina Adang, sila si Miss Alibay Aginid at si Miss Amira Asdari, na kung saan Miss Wina tinatayang nasa humigit kumulang 200 mga mag-aaral. Pero katulad nga din ng nabanggit natin kanina, ay hindi lang naman yan makukulong para sa mga estudyante, no, ng daycare center, dahil yung mga bucket water filtration nga na iyon ay nakakalat sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang purok. Kaya naman madali din itong ma-access ng community, ng mga kabahayan na malapit doon, para kung kailanganin nila ng malinis na tubig ay may mabilis din sila na mapupuntahan. Pangalawa naman nating tinunguhan, no, para mabigyan ng water filtration ay ang Rosary Heights 10 naman, Miss Wina, yung pinuntahan natin kahapon lang. Ayan, sa pamumuno naman, sa pangunguna ng kanilang kagawad na si Kagawad Brahim Usob, no, yan ang tumanggap ng water filtration para sa barangay center. Siyempre, pangunahing kailangan yan kapag sa barangay center ang isang malinis na tubig. At yung isang evacuation center naman, Miss Wina, sa Rosary Heights 10 Barangay Center B, kung saan doon yung isa sa mga pinaka-apektadong lugar sa RH10. Dahil marami doon ay hanggang ngayon ay nakatira pa rin sa mga tents, dahil ayon na rin kay Kagawad Brahim ay yung lugar na iyon yung pinakapangunahin na naapektuhan ng lindol, at maraming kabahayan din ang nasira doon. At siyempre, panghuli sa naging destinasyon natin ngayong araw, ang Bagwa 3, kung saan nakapagpamahagi tayo ng 3 bucket water filter naman. At nakapanayam nga din natin kanina ang kanilang kapitana, si Kapitana
Sherry De Gucci, kung saan naibahagi niya na malaking tulong daw ito lalo na sa kanilang lugar kung saan hirap trend sila sa malinis na tubig, no? At isa pa dyan, Miss Wina, naikwento din niya na sa kanilang lugar pala ay mayroong palon na madalas din ginagamit ng marami nilang kababayan. So, pwede yun, Iza. Yes, yun nga, Miss Wina. Kaya nga, tuwang-tuwa din siya kanina nung natanggap niya yung water bucket filtration natin dahil malaking bagay talaga yon para sa mga kababayan niya. At mas madali na rin mapupuntahan dahil ang plano nila, doon na daw i-install yung 3 water bucket filter na natanggap nila. At syempre, panghuli, ang huling barangay din na napuntahan natin ngayong araw sa pagtatapos ng ating Palugaw Feeding Mission sa paglilibot sa Mindanao, ang Barangay Mother Kalingana. Barangay Kalangana. Dito pa rin sa Cotabato City, nakapagpahagi tayo ng 4 ulit na water bucket filtration na magagamit din nila dahil doon naman sa lugar ang pangunahing pinagkukuhanan nila ng tubig ay tubig balon. So tabangang tubig at maaari nating magamit para sa water filtration. Samantala, kasabay din nito, nais din nating pasalamatan yung isa din sa naging partner natin sa iba pang mga lugar na napuntahan natin sa Mindanao, partikular na ang General Santos City at ang Sarangani, ang Team Lingkod Lapid na lagi nating nakakasama sa pag-abot sa mga kababayan natin, mapasunog, bagyo, lindol, ano pa mang sakuna, laging nakaagapay para sa ating Palugaw Feeding Mission na malaking bagay para sa mga kababayan natin na patuloy na nagpapatuloy sa buhay sa pagbangon sa mga kinaharap nitong sakuna. Miss Wina, nandito pa rin tayo ngayon sa Cotabato City at pabalik na tayo bukas sa Maynila para maipagpatuloy pa yung iba naman nating mga projects dahil pagdating dyan marami tayong partnership kabilang na ang ating bloodletting mission sa June 20. Kaya naman sa mga kababayan natin sa Quezon City, abangan po ninyo ang ating bloodletting project. At pagdating natin dyan ay ilalatag natin ang iba pang mga detalye. Ito pa rin si Aiza Gabriel para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Maraming salamat, Aiza Gabriel. Sa magitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating 1 oras sa paghahatid ng tulong at serbisyo sa atin pong mga kababayan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito po si Wina Perlesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 1 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha.